Ngayon na. Hi, Yuyu. Pasensya na. Mingyuan. Bata pa si Yuyu. Wala pa siyang muwang pupunasan ko para sa iyo. Tama na. Ang lampa mo kumilos. Ano bang silbi mo? Mama. Gawan mo ng paraan na makakuha ng ilang hibla ng buhok ni Papa. Kung magiging binibini ng pamilyang Gu ako ngayon, ay nakasalalay na sa iyo. Mama. Pasensya na. Marunong ka bang magsilbi? Nabunot mo ang balahibo ko sa binti. Ang matanda at ang bata. Nakakamalas talaga. Aruy hahaha. Masaya ba? Ahahaha. Heto hawakan mo. Ay sos. Ang lakas naman. Pakiusap bigyan niyo ng katarungan kami ni Ryu. Alam ko na mababa ang katayuan ko at hindi nababagay sa pamilyang Gu. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang tungkol kay Ryu na sinasabi ng mga chismis sa labas. Kaya nagkusa na ako. Nalihim na kumuha ng buhok ni Mingyuan at hinihiling na pangunahan niyo ito para kay Ryu at Mingyuan na magkaroon ng paternity test upang makita kung si Ryu ay tunay ngang kadugo na anak ni Mingyuan. Ayos, ang tanga-tangahan kong mama, umatras para makasulong. Habang umiiyak, para humingi ng katotohanan. Kapag si Lolo Gu na, ang mismong nagpasya sa safety test, sino ba ang maglalakas loob tumanggi? Loya. Ang resulta ng paternity test ay lumabas na. Malapit na ang tiyan ko, na marangal, na makapasok sa genealogy ng pamilyang Gu. Sa inyong lahat, narito ang resulta. Malinaw na nakasulat, ang similarity rate ay 79.9%. Isang matibay na katotohanan. Si Guyu ay kadugo ng pamilyang Gu, at kay Gumingyuan na, tunay at walang halong biro, na sariling anak. Paano nangyari? Ang babae noong gabing iyon, ay siya talaga. Yung video na ipinakita sa akin ni Fang King noon ay inedit at peke ba? Buksan ang Ancestral Hall. Agad na ilagay ang pangalan ni Guyu sa opisyal na genealogy ng pamilyang Gu. Mula ngayon, siya na ang sa ating pamilyang Gu, nakarapat-dapat at kinikilalang panganay na apong babae. Abangan. Mula ngayon, siya na ang sa ating pamilyang Gu sa henerasyong ito, nakarapat-dapat at kinikilalang panganay na apong babae. Talagang anak ko nga siya. Ang kinasusuklaman ko ay ang tunay kong anak. Impossible. Pek ito sigurado. Suwan ikaw na tuso. Sigurado akong may ginawa kang maruming paraan. Kuya Mingyuan, sabihin mo sa akin na ang lahat ng ito ay peke, hindi ba? Anong gagawin mo? Ang heir Chen natin ang may pinakamalaking talento. Siya ang pag-asa ng pamilyang Gu. Hindi niyo pwedeng gamitin ang isang peking report para ganituhin kaming mag-ina. Talento. Puro gaya lang. Ang mga likhang sining at walang sariling diskarte. Batang puro iyak at reklamo. At duwag kumilos. Ay hindi nababagay sa pamilyang Gu namin para magsalita tungkol sa talento. Si Guyu, ang sa ating pamilyang Gu, na tunay na pag-asa, siya ang bigay ng langit sa pamilyang Gu, na kayamanang dumarating lang sa loob ng 100 taon. Abangan. Sa mga ninuno ng pamilyang Gu, dala ko ngayon ang sa pamilyang Gu, na ika-18 henerasyon na panganay na apong babae na si Guyu, upang magbigay galang sa mga ninuno. Hinihiling ko sa mga ninuno na protektahan ang batang ito na maging malusog. Walang sakit at sakuna, payapa at masaya.
Ren lang liyang. Halika Yueyu, alayan mo ng tsaa ang mga nakatatanda. Bigyan mo ng tsaa si mama. Bigyan mo ng tsaa si papa. Papa. Magaling. Mukhang simula sa sandaling ito. Ang puso ng manlolokong tatay na ito ay nagsisimula ng kumampi. Tingnan mo ang laki ng kwartong ito. Kumpara sa kwarto natin noon, higit pa sa 10 beses ang laki nito. Ayos na ang katayuan. Napalitan na ang kwarto. At ang puso ng manlolokong tatay ay nagsisimula na ring magbago. Pero hindi pa ito sapat. Ang mag-inang Fang King ay parang dalawang nakabaon sa pamilyang Guna Cancer. Kailangang gamitin ang pinakamabisang paraan para bunutin sila ng tuluyan. Ito na nga yon. Mahirap lang kami sa nakaraang buhay. At sa mga libro at internet ko lang nakikita ang mga larawan. Ngayon ay mahahawakan ko na. At masusing matitikman. Ang yaman ng kasaysayan ng pamilyang Gu. Talagang kakaiba. Mangli, tingnan mo. Ang katatagan ni Yueyu. Di ba parang isang tuyong espongha na nakatagpo ng tubig? Isang beses ko lang siyang tinuruan. Hindi lang siya natuto. Nakapagtanong pa siya na maging ako ay napaisip din ang talentong ito at pag-ugali. May pag-asa ang susunod na henerasyon ng pamilyang Gu. Opo, Mang Gu. Itinuring talaga ni Binibining Yu na kayamanan ang lugar na ito. Lolo, sumaliking rust spots. Tama po ba? Nakilala niya. Magaling. Talento. Nagkamali ba talaga ako? Noon. Mukhang ang puso ng manlolokong tatay na sobrang kumampi sa kabila ay bumabalik na sa ayos. Mabuti yan. Pero unang hakbang pa lang ito. Kuya Mingyuan, sinagot mo rin sa wakas ang tawag. Nilalagnat si Ichen. Iyak ng iyak at hinahanap si Papa. Pwede ka bang pumunta dito para tingnan kami at ang allowance pa? Maghanap ka ng doktor kung nilalagnat siya. Anong magagawa ko? Sinabi ko na sa iyo. Busy ako nitong mga nakaraang araw. Maraming inaasikaso sa kumpanya. Kay Lolo Gu. Tungkol sa allowance mamaya, mag-uutos ako na magpadala sa iyo. Sa susunod ang allowance mo, hingin mo na diretso sa finance. Tingnan niyo ito. Ayon sa internal analysis ng marketing department ng kumpanyang Gunating, ang mga gawa ng mga bagong contemporary artist na ito ay mababa pa ang presyo sa ngayon. Ang kumpanyang Gunating ay nagbabalak gumamit ng 50 milyong pondo para sa acquisition at packaging. Tinatayang sa loob ng 3 taon, ang return rate ay aabot ng mahigit 50%. Mingyuan, ang pamilyang Gunatin ay laging nasa linya ng traditional antiques at calligraphy. Itong mga bagay na hindi maintindihan ay masyadong mapanganib. Nga, ang gulo ng pagkakaguhit nito. Sinong makakasiguro na sa hinaharap ay tataas talaga ang halaga? Baka malugi lang tayo. Ang mga gurang na ito, ang kikitid ng utak, wala talagang alam sa pagtuklas ng mga bagong larangan. Nandyan na si Lolo Gu. Nasa gitna tayo ng family meeting at nag-uusap tungkol sa seryosong bagay.
Dinala mo dito si Yeyu. Hindi ba parang hindi ito angkop? Anong hindi angkop doon? Ang Yeyu natin ay kadugo naman talaga ng pamilyang Yu. Dinala ko siya para makinig at madagdagan ang kaalaman. Isa pa, itong muntikong apong babae, pagdating sa art, ay mayroon siyang matalas na pang-amoy na higit pa sa karaniwang tao. Naniniwala ako sa kutob niya. Mag-usap lang kayo. Kutob, sa mga ganitong bagong larangan, kahit ang mga professional analyst ay hindi sigurado, ang isang-isa o dalawang taong gulang na bata, anong kutob ang mayroon siya? Ang papa ko ay dahil sa sobrang pagpapalayaw, ay nagiging ulyanin na. Maganda ito. Kikita ng pera. Yuyu, anong kalokohan yan? Ang gawa ng pintor na ito ay inalis ko na sa listahan. Masyadong malikot ang mga kulay. Parang kumakanta ang mga linya. Maraming tao ang magkakagusto. Hay, bata talaga. Talagang walang alam sa art market. Yuyu, sinasabi mo bang ito ay kikita ng pera? Yung mga iyon. Malulugi. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ang mga ito ay pinili ko ng maigi. Nagawa ng mga artist. Ang lakas ng loob mong sabihing malulugi. Anyway, ikaw. Tama na. Makinig kay Yuyu. Ang contemporary project na ito ay pwedeng gawin. Pero kailangang ipunin ang pondo. Bibilhin lang ang tinukoy ni Yuyu. Nagawa ng pintor na iyon. Mingyuan, ikaw ang bahala. Pero kailangan mong laging makipag-usap kay Yuyu. Para sa opinyon niya. Bata lang si Yuyu. Huwag nang maraming sinasabi. Desidido na ako. President Yu. Ipinapakita sa ating market report. Bumili tayo ayon sa utos ni Miss. Nang gawa ng ilang mga bagong artist dahil sa kakaibang estilo at malakas na visual language. Kamakailan sa international art exhibition ay naging usap-usapan ito. Ang presyo wala pang isang buwan ay ilang beses na tumaas. Ang paunang puhunan na 50 milyon ay kumita na sa libro ng 30 milyon at malakas pa ang pagtaas. Maganda ito at kikita ng pera. Akala ko noon ay henyo si Ichen na mabibigyan ako ng karangalan para ipagmalaki sa harap ng matanda. Pero ngayon pinatutunayan ng lahat. Si Yeyu, ang tunay na henyo. Siya ang tunay na anak ni Gu Mingyuan. Isang turo lang niya ay kaya nang bigyan ang pamilya ng milyon-milyong kita. Samantalang sina Fang Qing at Chen ay talagang ibang tao at laging gumagawa ng gulo. Kung alin ang mahalaga, mukhang alam ko na ngayon. Master, ito na po ang pinakabagong datos. Magaling. Alam ko na. Ang muntikong apong babae, pagdating sa mga commercial works, ay mayroong kakaibang pananaw sa negosyo. Gamit ang totoong kita bilang patunay, mas epektibo kaysa ano paman. Ang desisyon ng walang kwentang ama ay tuluyan ng pumanig sa akin. Ang susunod ay maghintay. Nakusang pumasok si Fang Qing sa patibong na inihanda para sa kanya. Suwan, Guyu, kayong dalawang cute. Talagang tinulak niyo ako sa ganitong sitwasyon. Tapos na. Ang umasa sa kakarampot na talento ni Ichen para makabangon ay imposible na. Dahil hindi niyo ako binigyan ng daan para mabuhay. Pwes, magkakaubusan na tayo. Gu Mingyuan, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Hello, President Wang ba ito? Si Fang Qing ito. Yung sinabi mo noon, na plano tungkol sa overseas returnee. Sali na ako. Dadalhin ko si Gu Mingyuan dyan. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Kapatid na Mingyuan, ito ay pambihirang pagkakataon. Ang mga kayamanang ito ay galing sa lugar na may gyera, na nailigtas at naiuwi.
Nagmamadali ang kabilang panig na ibenta. Ang presyo ay mas mababa ng 30% sa market price. Kuya Mingyuan, alam kong nagkamali ako noon. Hindi ako humihingi ng tawad. Gusto lang kitang tulungan. At tulungan din si Ichen na magkaroon ng kinabukasan. Yung proyekto ni President Lee. Nagtanong na ang pamilya ko. Siguradong maasahan. Basta makuha natin ang mga ito. Matutulungan kitang kumita ng 1 bilyon. Sa oras na iyon, sa harap ng matanda, ay tunay ka nang makakatayo sa sarili mong paa. Wala nang maglalakas loob. Nahamakin ka pa. Makatayo sa sariling paa. CJ, ang proyekto ni President Lee. Gagawin ko, ako si Gu Mingyuan. Ayos. Mga tito at tita, basta mapirmahan ang kontratang ito. Ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Gu ay madodoble pa. Ang kontratang ito ay hindi pwedeng pirmahan. Hindi pwedeng pirmahan ang kontratang ito. Yuyu, anong kalokohan ang sinasabi mo? Lumabas ka. Anong alam ng isang bata? Lolo, itong batch ng tinatawag na Song Dynasty Official Kings ay puro peke na maganda lang ang pagkakagawa. Ito ay isang ganap na panloloko. Ano? Yuyu, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ito ay sinuri ng ilang nangungunang eksperto na nagtulungan sa pag-verify. Paano ka namin hahayaan dito na magsalita ng walang basehan? Mingyuan. Yuyu, huwag kang matakot. Halika kay Lolo. Halika. Sige, sabihin mo ng maayos kay Lolo. Bakit ito isang panloloko? Lolo, tingnan nyo. Ang Rukian tripod vessel na ito. Ang kulay ng glaze ay masyadong pantay. Wala nito ang natatanging crab claw markings ng Rukian. At itong Guanqian arrow vase. Ang lilang bibig at bakal na paanan nito ay sadyang pinatanda. Ang kulay ay nasa ibabaw lang. Hindi natural tingnan. Masyadong magaspang ang butil ng luwad. Ang pinaka nakakatawa ay ito. Plato ng John Kian. Ang nakasulat ay gumamit ng font mula sa computer. Pinalabo lang ng konti. Hindi natural tingnan. Masyadong pabaya ang pagkapeke. Ito ba ang sasabihin ng isang 3 taong gulang na bata? Bawat butas ay tinumbok ang punto. Mas matindi pa sa mga eksperto. Mama! Lolo, tingnan nyo. Ito ay nakuha ni Mama sa pamamagitan ng auction house. Ginamit ang lahat ng koneksyon. Nagpuyat ng ilang gabi para lang maayos ang ulat ng investigasyon. Pa, huwag kayong makinig sa sinasabi niya at ng nanay niya. 3 taong gulang lang si Weiyu. Anong alam ni Suwan sa investigasyon? Hindi ka panipaniwala ang mga ito. Papa, hindi niyo pa ba naiintindihan? Naloko ka na. Tumahimik ka. Si Tita Fang King, mula sa simula ng paglapit sa'yo, ay isang panloloko. Siya at ang mga tao sa likod niya. Ang gusto nila ay hindi ang pagmamahal mo o ang posisyon sa pamilyang Gu, kundi ang buong pamilyang Gu natin. Ano? Walang hiya. Ikaw na suwail na anak. Imulat mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ito ang iyong true love. Tingnan mo kung paano siya nakipagsabwatan para ang pamilyang Gu at ang siglong pundasyon nito ay lamunin ng buo. Impossible. Impossible si King Er. Imposibleng lokohin niya ako ng ganoon. Yunzen. Pagawaan ng mga peke. Boss Wang. 3 milyon. Fang King. 8 milyong komisyon. Mingyuan. Alam kong nagkamali ako noon. Hindi ako humihingi ng tawad. Gusto lang kitang tulungan. Yung proyekto ni Boss Lee. Tinanong ko sa pamilya ko. Siguradong totoo. Basta makuha ang batch na ito. Kikita agad ng bilyon pag binenta. Sa panahong iyon, sa harap ng lolo mo, ay mapapatunayan mo ang sarili mo. Wala nang maglalakas loob. Na maliitin ka.
Mapatunayan ang sarili. Ang sinabi niyang mapatunayan ang sarili ay para pala ipahamak ako. Ako naman, naniwala naman ako. Mula pala sa simula, ay nagpapasok ako ng ahas sa bahay. Muntik na akong maging makasalanan na sumira sa pamilyang Gu. At sa siglong pundasyon nito, walang kwentang ama, ang makita ng sariling mata ang kalupitan ng realidad, ay mas tumatatak kaysa sa anumang pangaral. Masaya ka ba sa regalong ito? Old Lee, tumawag agad ng pulis. Hulihin si Fang King at ang boss Lee na yan. At ang iba pa, hulihin silang lahat. Walang ititira. Opo, master. Nga pala. Pati na rin yung Guchen. Bata lang si Ichen. Wala siyang alam. Tumahimik ka. Kung ano ang puno siya ang bunga. Kung may ganoong kasamang ina, ang pananatili niya sa pamilyang Gu ay isang perwisyo. Ipadala siya sa malayo. Ipadala sa ibang bansa. Sa liblib na Kent Farm. Nang walang pahintulot ko. Hindi na siya pwedeng bumalik dito kailanman. Gusto kong putulin mo ang ugnayan ng mag-inang yan. Old Lee, gawin mo agad. CJ. Guminyuan o guminyuan. Ikaw na bata ka. Muntik ka nang maging makasalanan sa pamilyang Gu. Idilat mong mabuti ang mga mata mo. Kung hindi dahil kay Weyu, ang pundasyon ng pamilyang Gu ay muntik nang masira sa kamay mo. Natuliro ka. Hay! Mali si Papa. Alam ni Papa na nagkamali talaga siya. Pasabuhay na ito. Nanalo ako. Hindi ko lang nabawi ang lahat ng para sa akin, kundi sa sarili kong mga kamay, ay mahigpit kong hawak ang renda ng aking kapalaran. Salamat sa'yo. Salamat at iniligtas mo si Papa. Salamat din at iniligtas mo ang pamilyang Gu. Pero hindi pa tapos ang lahat. Kahit nahuli na si Fang King, ang sindikato sa likod niya, ay malalim ang ugat. Nahuli lang natin ang ilang maliliit na tauhan. Ang tunay na mastermind ay malaya pa rin. Papa, uminom kayo ng tubig. Salamat, Yuyu. Matapos ang matinding dagok na ito, halatang si Papa ay naging walang gana at nalulumbay. Pero ang pasanin ng pamilyang Gu ay hindi dapat iasa lang kay Lolo. Papa, gusto kong bumangon ka ulit. Papa, sa tingin ko sa susunod na quarter, ang merkado ng contemporary ink wash painting ay tataas. Pwede tayong maghanda ng maaga. CJ, maganda ang sinabi ni Yuyu. At sa susunod na buwan sa European Classical Oil Painting Auction, sa tingin ko ang number G17 na portrait ay mababa ang presyo. May pagkakataon tayong makamura. CJ, ipapagawa ni Papa sa marketing manager. Ang plano, gawin agad. Ang galing niyo, Boss Gu. Ang contemporary ink wash sector ay tumaas nga. Naghanda tayo ng maaga. Kumita tayo ng mahigit 20 milyon. Ano? Kumita ng 20 milyon. Opo, Boss Gu. At sa European auction na iyon, ang BC17 na portrait ay nabenta sa presyong 5 beses na mas mataas sa tansya. Kumita tayo ng 100 milyon. Mukhang minaliit talaga kita dati. Mayroon akong henyong anak na nagpoprotekta sa akin. Wala na akong dapat ikalungkot. Bumangon ka. Gumingyuan. Gumingyuan. Masyadong mapanganib ang proyektong ito. Hindi magandang mag-invest. Sa tingin ko pwedeng subukan. Tutal mataas naman ang kita. Yuyu.
Anong tingin mo? Mingyuan, nababaliw ka na. Tinanong mo ang 4 na taong gulang na bata. Ang manager ng pondo na iyon ay nasangkot sa peking pagsusuri noong nakaraang taon. May problema sa kredibilidad kaya hindi pwedeng mag-invest. Tama ang sinabi ni Yuyu. Itigil agad ang proyektong ito. Ito. Tama nga ang sinabi ni Little Yuyu. Hindi nga pwedeng mag-invest sa proyektong ito. Ganoon pala iyon. Ang galing naman ni Little Yuyu. Simulan na natin ngayon ang susunod na proyekto. Susunod na proyekto. Sa tingin ko pwede ang proyektong ito. Yuyu. Tingnan mo, ayos ba ang proyektong ito? Pwedeng mag-invest, pero kailangan magpadala ng tao para magbantay. Maraming peke doon. CJ, sundin ang sinabi ni Yuyu. Dagdagan agad ang mga magsusuri. Matanda na ako. Ang hinaharap ay para sa mga kabataan. 4 na taong gulang pa lang ay mayroon ng ganoong katalinuhan sa negosyo at kakayahang umiwas sa krisis. Hay naku, ang galing. Talagang hindi biro. Si Papa ay ganap nang pumanig sa kampo ko. Ang susunod ay dapat suportahan naman si Mama. Natandaan mo ba, Mama? Ikaw ang bahala dito. Sa inyong lahat, ipapakilala ko sa inyo ang likhang sining na ito. Auction. Halika ang mangkok na ito para sa munting kayamanan namin. Salamat, Papa. Ang mangkok na ito naman para sa dakila naming bayani. Salamat, asawa ko. Kain na. Ay siya nga pala, asawa ko. May maliit na auction sa bangko ngayon. Alam mo ba, yung kanina, yung walang pumapansin na, Ming at King Folk Kiln Brush Washer. Dahil sa mga tinuro sa akin ni Yuyu, ginawan ulit ng kataloge at inirekomenda. Ang resulta ay nabenta sa tripleng halaga. Ayon ba yung sinabi mong ang glaze ay medyo makintab na parang peke? Iyon na nga. Noong una ang daming eksperto ang nagkamali ng tingin. Akala nila masyadong bago. Ang nangyari, isang kolektor mula sa Nanyang ang nagkagusto agad. Sabi niya gusto niya yung ganoon. Yung maayos ang pagkakapreserba. Kitang-kita na orihinal. Mingyuan, alam mo, kung wala ngayon, ang yueyo natin, hindi ko makukuha. Ang swerteng ito, nga, si Yueyo, ay ang munting swerte ng pamilya natin. At siya ang matibay na pundasyon ng pamilyang Gu. Kain na, kain na. Sige, kain na tayo. Ang ningning sa mga mata ni Papa ay nagbalik na sa wakas. Kaming tatlo ay parang tunay na pamilya na sa wakas. Ang susunod ay ang tuluyang pagtanggal kay Fang King at Guchen. Oldly. Papa, may tanong ako. Matagal ko nang tinatago sa loob ko. Ang munti naming henyo. Anong problema mo? Papa, hindi ka ba nagduda kahit kailan? Kung ang anak ni Tita Fang King na si Guchen ay tunay mong kapamilya. Yueyo, bakit mo nasabi yan? Paano naman magiging peke yun?
King Mingyuan, kagabi nakainom ka. Hinila mo ako. Tayo. Kaya ang lahat ng ito ay Papa, tingnan mong mabuti. Ito ang katotohanan noong gabing iyon. Oldly. Papa, tingnan mong mabuti. Ito talaga ang katotohanan noong gabing iyon. Kaya pala ang lahat ng ito ay plano talaga ni Fang King. Ito ang paternity test report ni Guchen at ikaw. Noong nakaraan, pinunasan ni Mama ang lailayan ng pantalon mo para makakuha ng hibla ng buhok. Ipinatest ko rin ito kay Mama. Palagi kong pinalaki si Achen bilang tunay na anak. Ibinigay ko ang lahat ng inaasahan kay Achen. Pero ang sarili kong tunay na anak na babae ay itinuring kong anak sa labas. Labis na kinamuhian at libong beses na hinya. Patawad, anak. Talagang humihingi ng tawad si Papa. Patawad, anak, sa iyo at kay Mama. Papa, huwag ka nang umiyak. Mabuti kang ama. Kahit paano alam mong nagkamali ka at marunong kang itama ang mali. Kaya mabuti kang ama. Nagkamali si Papa. Alam ni Papa na mali siya. Mula ngayon, hindi na magpapaloko si Papa. Mas mamahalin kayo ni Papa. Kayo lang ni Mama ang mamahalin ko. Tayong tatlong pamilya ay hindi na magkakahiwalay, okay ba? Opo. Papa, maligayang pagbabalik sa piling namin ni Mama. Your Honor, kailangang linawin ang panig namin. Ang pangunahing motibo sa kasong ito ay nagmula kay Ginang Fang King dahil sa kasakiman sa yaman ng pamilya Gu. Si Ginang Fang King ang kusang nagplano at nagsagawa ng panloloko kay Ginoong Gumingyuan. Tungkol naman sa tumakas na si Ginoong Wang Tianhao, nagbigay lamang siya ng isang hindi gaanong planadong paraan ng pamumuhunan. Wala siyang alam sa panlolokong ginawa ni Ginang Fang King at lalong hindi siya ang pasimuno. Sa makatuwid, ang lahat ng desisyon ay ginawa ni Ginang Fang King. Nang mag-isa, nagsisinungaling ka. Hindi ganyan ang nangyari. Si President Wang Ang, biktima rin ako ng panloloko. Sinabi niya sa akin na basta madamay ko si Gumingyuan, pakakawalan niya kami ng anak ko. Karamihan ng pera ay tinanggay niya. Maliit na bahagi lang ang kinuha ko. Ginang Fang, pakalmahin mo ang iyong sarili. Ayon sa ebidensya, si Ginang Fang King ang kusang nakipag-ugnayan kay Gumingyuan. Ikaw rin, ang ilang beses na nagtulak sa kanya na mamuhunan. Ang nasa account mo na, 8 milyong komisyon, ay matibay na ebidensya. Hindi totoo yan. Niloko lang ako. Niloko rin lang ako. Wang Tianhao, hayop ka. Delphin Inf ka sana sa hirap. Maniwala kayo sa akin. Talagang hindi ako ang pasimuno. Katahimikan.
Tapos, hinahatulan ng korteng ito ang nasasakdal na si Fang Qing, na nagkasala ng malaking panluloko. Malinaw ang mga katotohanan. Matibay ang ebidensya. Hinatulan ng habang buhay na pagkakulong at pag-alis ng karapatang pampulitika habang buhay. Nasasakdal. Wala akong kasalanan. Napagbintangan lang ako. Mingyuan, iligtas mo ako. Mingyuan, Mingyuan. Iligtas mo ako. Mingyuan. Bakit parang may masama akong kutob? Parang ang pinakamapanganib na bagay ay nangyayari na. Paparating na. Sino siya? Ikaw ba? 4 na taon na ang nakalipas. Sa room 612 ng Vista Hotel. May nangyari sa inyo ng anak kong si Hu Mingting. Sa isang gabi, naalala mo ba, yung nakasama ko, noong gabing iyon, ay anak mo. Tama. Ang kaisa-isa kong anak, makalipas ang 1 buwan dahil sa drug racing. I don't think envy siya. Sa loob ng 4 na taon, lubog ako sa kalungkutan, dahil sa pagkawala ng kaisa-isa kong anak. Noong nakaraan, habang inaayos at sinusunog ko ang mga gamit niya, nalaman ko na sa Vista Hotel ay may nangyari sa inyo noong gabing iyon. Pagkatapos noon, nagbuntis ka ng isang batang lalaki, di ba? Ang matandang ito, mukhang mayaman at makapangyarihan. Ang aking Achen, baka may pag-asa pang makabawi. Tapos na. Opo. Pagkatapos noon, nagbuntis ako ng bata. Pero tinakot ako ng pamilya Gu. Makapangyarihan sila. Wala akong nagawa kundi aminin na sa kanila ang bata. Basta mapatunayan na ang anak mo ay apo ko ni Hu Tianba. Ang lahat ng nawala sa inyong mag-ina ay babawin ko ng may interes mula sa pamilya Gu. Sa inuupahan kong apartment, may naiwang buhok si Achen. Noong ipinanganak siya, ang password sa pinto ay 636874. Pwede niyong kunin para ipatest. Kung mapatunayan sa resulta na si Achen ay tunay mong apo, nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kuhanin niyo siya mula sa malayong bayan sa ibang bansa. Ang bata-bata pa niya. Pero itinapon siya ng pamilya Gu sa ganoong kalayong lugar. Huwag kang mag-alala. Basta po ko si Achen. Siguradong pagbabayaran ito ng pamilya Gu ng 100 beses. Ginoong Hu, lumabas na ang resulta. Ha ha ha. Pamilya Gu, humanda kayo sa akin. Tunay ng BNC ng pamilya Hu. Kamukhang kamukha ng aking si Mingting. Ang aking tunay na apo. Sa wakas nahanap ka na ni Lolo. Tingnan mo ang mga walang hiyang pamilya Gu na iyan. Kung anong ginawa nila sa iyo at sa nanay mo. Dilthind niya sa labanang iyon. Matanda kang walang hiya. Ipinakulong mo ang nanay ng apo ko sa presinto at itinapon ang kadugo ng pamilya Hu sa ganitong lugar para magdusa. Kayong pamilya Gu, humanda kayo. Pamilya Gu, hintayin niyo ako. Ang ipinaranas niyo kay Fang Qing at sa tunay kong apo na kahihiyan at pagdurusa. Ako, si Hu Tianba, ay sumusumpa dito. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ito ng 100 beses. Maligayang pagbabalik, Senorito.
Chenner, tingnan mong mabuti. Mula ngayon, ito na ang bahay mo. Simula ngayon, hindi mo na kailangang yumuko kahit kanino. Hindi mo na kailangang katakutan ang kahit sino. 1. Lolo, totoo po ba? Talaga bang kahit anong gusto kong gawin, ay magagawa ko? Ha ha ha. Siyempre, ang lahat, ay sasagutin ni Lolo para sa iyo. Ikaw, lumapit ka at lumuhod. Punasan mo ang sapatos ng senyorito. Layas na. Enye. Pa, anong nangyari? Bakit ang init ng ulo nyo? Yung tagayungkuan, na kinatatakutan na si Hutian ba, ay tinitira ang pamilya Gu sa lahat ng negosyo. Nitong mga nakaraan, sa loob lang ng 3 araw, ang hayagan at tagunglugi natin, ay mahigit na sa 100 milyon. Ano? 100 milyon. Ang alam ko ang pamilya Gu, at ang pamilya Ho, ay walang pakialaman sa isa't isa. Bakit niya tayo? Ng ganito. Bakit? Tingnan mong mabuti. Ito ang kagaguhan na ginawa mo. Si Guchen, bakit ganyan sila ka-close? Ni Hutian ba? Hindi na siya Guchen ngayon. Kundi Huchen na. Xiaowan, tingnan mo ang kulay ng painting na ito. At ang mga linya, di ba, dapat ganito. Xiaowan. Yueyu, Xiaowan. May nangyaring napaka. Samang bagay. Noong nalasing si Funking 4 na taon na ang nakakaraan, at aksidenteng pumasok, sa room 8,612, ang nakatira sa loob, ay ang walang kinatatakutang tagayunkuan, na Crown Prince na si Hu Mingting, yung Crown Prince ng Yunkuan, na death fitness dahil sa drug racing. 4 na taon na ang nakakaraan. Siya nga. At siya ang kaisa-isang anak ni Hu Tianba. Kaya ang ipinagbuntis ni Funking na si Guchen ay anak pala ni Hu Mingting. Tunay na apo ni Hu Tianba. Tumpak. Kinuha na ngayon ni Hu Tianba si Guchen pabalik sa pamilya Hu. Hindi lang iyon. Naghanda pa siya ng bonggang reunion banquet. Pagkatapos ng 3 araw, inimbitahan niya halos lahat ng kilalang tao sa Haicheng at Yunkuan. Gusto niyang sabihin sa atin, sabihin sa lahat, na may bagong tagapagmana ang pamilya Ho. Malamang ay para din sa kanyang tunay na apo. Maghihiganti siya sa pamilya Gu. Hu Tianba. Kahit noong nakaraang buhay ay siya ang mahigpit na kaaway ng pamilya Gu. Pero Delphin Engi siya nang hindi nalalaman na tunay niyang apo si Guchen. Sa buhay na ito, dahil sa mga pangyayari, nalaman niya ang katotohanan. Tama ang hinala ko. Magsisimula na ang totoong panganib. Yung President Wang na, nagturo ng lahat ng sisi kay Funking. LSD na parang bula. Balita ko ay naglaho na parang bula. Pinatahimik na. Napakalupit ng matandang Ho na ito. Ang susunod niyang target ay siguradong ang pamilya Gu natin. Magbabayad tayo ng mahal. Sa ugali niyang mapagtanim ng galit. Mabuti. Kung ganoon, matanda man o bata. Sabay-sabay ko na silang XCD. Hinihintay. Ginoong Gu. Inutusan ako ni Ginoong Ho na maghatid ng imbitasyon. Tatlong araw mula ngayon ay ang ingranding pagkilala kay Young Master Hu Chen. Si Ginoong Hu ay nag-imbita ng mga kilalang tao para makisaya. Dahil inalagaan naman ng pamilya Gu si Young Master Ho ng ilang araw. Sinabihan ko na rin kayo. Anong ibig sabihin ni Hu Tianba? Anong ibig sabihin ng kahit paano ay inalagaan si Hu Chen ng ilang araw? Ginoong Gu, si Young Master Hu Chen ay tunay at lehitimong apo ng pamilya Ho. Ang pamilya Gu niyo naman, noon ay nagbigay lamang sa kanya ng isang malungkot na matutuluyan. Lolo Hu, malapit na po bang mabankrupt ang pamilya nila? Pamilya ba ni Lolo Hu ay malapit nang mabankrupt?
Ikaw na bata ka. Anong pinagsasabi mo? Ang gold powder na ito ay mumurahin. Masyadong mataas ang copper content. Nangingitim dahil sa oxidation. Nadumihan tuloy ang kamay ko sa gilid. Ang papel ay marupok. Gawa sa murang industrial materials. Kahit ang pamilya namin, yung binibigay sa cleaning lady na year-end gift coupon ay mas maganda pa rito. Lolo Hu, wala na po ba kayong pera? Ginagamit niyo ang reject na to panloko. Kung talagang naghihirap, pwede kong sabihin kay Papa. Hindi naman madamot ang pamilya Gu. Pahiram ng konting pera pampaimprenta. Naihatid na ang imbitasyon. Aalis na ako. Anong recognition banquet? Isa itong malinaw na patibong. Tingnan nga natin kung anong palabas ang pinaghirapang itayo ng matandang ito. Papa, Mama, Lolo, masama ang pakay ni Hotian ba? Mahirap siyang kalabanin. Kailangan nating maghanda ng mabuti. Papa, gawan mo ng paraan na imbestigahan. Kung si Hotian ba sa negosyo ay may nakaugnayan na kapital mula sa ibang bansa o mga tao sa iligal na kalakaran. CJ, gagawin niya ni Papa ngayon din. Mama, gamitin mo ang auction house at mga koneksyon sa collectors. Lihim kang magtanong-tanong kung si Hotian ba o ang mga tauhan niya ay may malakihang binibili sa merkado. Nitong mga nakaraan ng mga partikular na klase, lalo na ang mga kontrobersyal na antigo. CJ, kokontakin ko agad ang ilang pinagkakatiwalaang veterano. Lolo, mataas ang respeto nila sa inyo. Kailangan kayong humarap para pakalmahin ang mga pamilyang kaibigan natin, lalo na yung mga imbitahan. Sa banquet, sabihan silang pansamantalang, magmasid muna sa sitwasyon. Huwag kang mag-alala, alam ni Lolo ang gagawin. Yuyu, ikaw talaga ang yaman ni Papa. Matandang Ho, nailatag mo na ang iyong chessboard. Ngayon naman ako ang titira. Sa patibong na ito, kung sino ang tunay na mananalo, ay hindi pa natin alam. Akala ng mga tao sa labas. Kaya ako, si Hotian ba, ay naghanda ng ganito kalaki. Ay para lang, kilalanin ang nawawala kong apo. Mali. Ang pagkilala sa apo ay sa pangalan lang. Ang pagkuha ng mga resources, at pagtalo sa pinakamalaking karibal. Ang pamilya Gu, ang tunay na pakay. Sa banquet i-anunsyo ko. Ang pagtatatag ng Global Top Art Resource Alliance. Nakikita niyo ba ang minahan sa Nanyang, ang mga gallery sa Western Europe, at ang ilang pinakamahalagang antigong channel sa Japan? Lahat ng mga core resources na ito ay maaga ko nang nasiguro. Saan ba umaasa ang pamilya Gu? Hindi ba't sa mga minana nilang koleksyon ng antigo at koneksyon ng tao? Sa sandaling iyon, sa harap ng lahat ng kilalang tao, sa Haicheng, ang mga core resources na ito ay mahigpit ko nang hahawakan sa aking kamay. Titingnan ko kung ano pang ilalaban ng pamilya Gu sa akin. Gusto kong panoorin nila ang pagkatuyo ng sarili nilang negosyo at tuluyang maging katatawanan sa mundo ng sining. Ito, ang unang malaking regalo ko. Sa aking apo. Opo. Ha. Congratulations, Ginoong Hu. Congratulations po. Ginoong Hu. Congratulations po. Mukhang matalino. Ang munting senyorito. Tiyak na magmamana siya. Nanggaling niyo noon. Ang gwapo naman. Ni Young Master Hu Chen. May tagapagmana na ang pamilya Hu. Lolo, ang ingay nila. Ayaw ko silang kausap. CJ. Mahiyain ang bata. Kayo na ang bahala. Tapos. Di tapos. Maganda ang pagkakagawa ng entablado. Kapatid na Gu, pamangking Mingyuan, dumating din kayo sa wakas.
Akala ko, masyado kayong abala at hindi nadadalo sa pagkilala sa apo ko. Kung tutuusin, dapat magpasalamat ako sa inyo sa pag-aalaga kay Chen noon. Pero alam nyo, ang dragon ay dragon. Kailangan niyang lumipad sa tunay na tahanan ng dragon para makalipad ng mataas. Tingnan nyo, mula nang bumalik si Chen sa akin. Sa loob lang ng 3 araw, ang pamilya Ho ay kumita na agad ng 100 million. Comparing Ho, may mga dragon na isda lang na binalot sa gold powder. Kapag napunta sa tahanan ng dragon, ni hindi makagagawa ng kahit anong alon, kung kumita man ang pamilya Ho o hindi. Sa tingin ko kumpare, mas mabuting kwentahin mo munang mabuti. Baka mamaya, mas malaki pa ang gastos kaysa kita. Ikaw, sabi ng lolo ko, ipinanganak akong mayaman. Tama. Ano bang pinagsasabi ng batang to? Hu Yang Master, pinapayuhan kitang magbigay galang. Si Yueyu ang kinikilala ng pamilya Gu, na lehitimong panganay na apo. Kung mahusay man siya o may nagmamahal, wala kang karapatang humusga. Ikaw nga, bata ka pa lang, ang dumi na ng bibig mo. Ano? Ganito ba ang pagpapalaki ng pamilya Ho? Nye. Ang sarap ng cake na to. Teka. Ang sarap ng cake na to. Ang cute naman ng batang ito. Ang cute. Nga. Nye. Mga kaibigan, tumahimik muna. Salamat sa inyong pagdalo. Ngayon, bukod sa pagkilala sa kadugo ng pamilya Ho, ako, si Ho, ay may isang malaking anunsyo. Iniaanunsyo ko, ang Global Top Art Resource Alliance ay formal nang itinatatag ngayon. Ang unang tagumpay ng alyansa ay nakuha na ng pamilya Ho. Ang minahan ng Carson sa Nanyang sa susunod na 10 taon. Lahat ng hilaw na materyales para sa Jade Art. Kami na ang may exclusive agency rights. Ang Carson Mine. Hindi ba't iyon? Ang pinakamalaki at pinakamatatag na Jade Mine sa Nanyang. Nakuha ng pamilya Ho. Ang exclusive rights. Go to heaven na. Ang pangunahing negosyo ng Jade ng pamilya Gu at high-end materials ay 80% na umaasa sa minahang iyon. Hindi ba't parang sinakal na rin nila ang liig ng pamilya Gu? Hahandlain talaga nila ang pamilya Gu. Ang Carson Mine sa Nanyang. Tapos exclusive agency rights pa. Matandang walang hiya. Ang unang tira pa lang ay talagang malupit na. Halos pang-handle na agad. Sayang. Lolo Hu, hindi ba't ito yung batang Gu? May problema ba? Nagulat ka ba sa galing ni Lolo? Naloko po ba kayo? Batang babae, pwede kang kumain ng mali. Pero wag kang magsalita ng mali. Hindi ako nagsasalita ng mali. Yung sinabi niyong Nanyang, Carson Mine, kalahating taon na ang nakararaan dahil sa polusyon sa kapaligiran at iligal na pagmimina ay ipinasara ng lokal na gobyerno ng permanente. Lahat ng permit sa pagmimina ay pinawalang bisa na. Matagal nang alam ng pamilya Gu ang tungkol dito at nakahanap na rin kami ng bagong mapagkukunan ng supply. Hindi niyo ba alam ito? Ang minahan na ipinasara na noong nakaraang kalahating taon. Paanong magkakaroon ng exclusive agency rights para sa susunod na 10 taon? Yung kontratang pinirmahan nyo, hindi ba't isang papel lang? Na walang halaga yan. Ang Carson Mine ay kalahating taon na ipinasara. Gets ko na. Kaya pala noong huli ay naging mailap ang high-end materials. Putol na pala ang pinagkukunan. Kung ganoon ang kontrata ng pamilya Ho, ay peke. Gusto lang manloko gamit ang wala. Teka. Ikaw na bata ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ikaw,
Anong ebidensya mo? Lahat. Ang kausap ko ngayon ay ang Deputy Editor-in-Chief ng Nanyang Mining Times. Mapapatunayan niya sa atin ang totoong sitwasyon ng Carcent Mine. Opo, makukumpirma namin na ang Carcent Mine, dahil sa malalang paglabag sa kalikasan at iligal na gawain, noong nakaraang 7 buwan, ay permanenteng ipinasara. Lahat ng kaugnay na pagmimina at business permits ay pinawalang bisa na. Theoretically, hindi magkakaroon ng anumang bago at mabisang kontrata para sa exclusive rights. Siya na isang 4 na taong gulang na bata lang. Saan niya nakuha ang ganitong impormasyon? Unang round, binuking ko ang malaking kasinungalingan mo. Matandang ho, kamusta ang pakiramdam na masampal ng isang 4 na taong gulang na bata sa harap ng lahat? Teka, Lolo Hu, anong ibig sabihin nito? Yung kontrata mo, peke rin ba? Kung ganoon ang kontrata ng pamilya Hu, ay peke. Gusto lang manloko gamit ang wala. Sobrang lala naman ito. Nga. Lahat tumahimik muna. Ako, si Hu, ay nabiktima rin ng masamang tao. Ang kausap ko sa kontratang ito ay ang head ng minahan sa Nanyang. Sinong mag-aakala na matagal na palang sarado ang minahan? Ginamit niya ang kakulangan sa impormasyon para magplano ng bitag at lokohin ako. Biktima lang din ako. Totoo ba yan? Kailangan kong gumawa ng paraan para maayos ang sitwasyon at maisalba ang reputasyon ko. Para ipakita ang aking sinseridad at humingi ng paumanhin sa gulo. Nagpasya ako na ilabas ang matagal ko nang itinatago. Pinakamahalagang yaman sa banquet na ito para inyong makita at i-auction dito mismo. Dalhin dito.